The President tasked us with mass deportation, and we are fulfilling that mandate. Thanks to the resources provided by this Congress, we are ramping up detention capabilities and removal flights daily. In the last year alone, we conducted over 475,000 removals. It's a brutal reality that criminal immigration today is organized by sophisticated, ruthless, transnational criminal organizations. These include cartels and transnational gangs. Harapan at walang pag-aalinlang ang ipinagtanggol ng mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement or ICE ang utos ni US President Donald Trump na pabilisin ang pagpapatupad ng mga deportasyon sa mga illegal aliens sa Amerika. Pero para sa ilang mga mambabatas, hindi lamang numero ang usapin, kundi ang paraan ng pagpapatupad at ang posibleng paglabag nito sa karapatan ng mga tao. Isa sa mga pinupuna ang paggamit ng puwersa ng mga operatiba, lalo na matapos ang pagkasawi ng ilang individual na nagresulta sa mga protesta. Tinanong din sa pagdinig kung sapat ba ang mga hakbang para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Yes, sir. Every deportation officer special agent are trained in secondary weapons, which include the taser, OC spray, and baton. They're And trained those are made available. Kasama rin sa napag-usapan ng transparency ng mga operasyon ng ICE. Kasunod dito ng mga panawagan na pagsuotin ng body camera ang mga agents na kasama sa operasyon upang masiguro ang pananagutan sa bawat trade. Pagmamalaki naman ng Customs and Border Protection na dahil sa pinaigting na operasyon ng ICE, malaki na ang ibinaba ng iligal na pagpasok sa bansa kumpara noong nakaraang taon. We've achieved record low illegal crossings between ports of entry. Border Patrol apprehensions along the southwest border totaled over 90,000 for the entire year. That's a number that used to represent a single month under the Biden administration. Daily encounters have dropped by 95%, averaging about 250 per day, compared to 5,000 a day during the Biden administration. Bukod dito, nahuli rin umano ng pamahalaan ng maraming illegal aliens na sangkot sa iba't ibang krimen sa bansa dahil sa ginagawang operasyon ng ICE. This has coincided with what DHS has been saying all along, that approximately 70% of illegal aliens arrested under President Trump have pending criminal charges and/or prior convictions, and these so-called non-violent crimes, drug trafficking, distribution of child porn, burglary, fraud, DUI, embezzlement, solicitation of a minor, and human smuggling, just to name a few. Tiniyak naman ng White House na magpapatuloy ang Trump administration sa kampanya laban sa mga illegal migrants, lalo na sa may mga kasong kriminal. So the Trump administration will continue our focus on deporting all illegal aliens present in our country with a focus on the worst of the worst criminals. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.